na ng urgent motion no sa Korte Suprema para desisyon na no kasi medyo may katagalan na no. March 11 pa hinatid po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, and then I think a few days after naghain na po talaga ng petisyon sa Korte Suprema para makabalik. Ano po nag-udyok sa inyo na mag-file itong urgent petition? Alam naman po natin ang bagal po talaga ng hustisya po dito sa ating bansa. Ay, nako. Actually, Pat, March 12, namin final yung petition for habeas corpus. Nasa eroplano pa po si PRRD nung mga panahon na yon. Under the control pa ng gobyerno natin. Kaya umasa kami nung final namin yun ng March 12 na mauutusan pa ang gobyerno na papalikin yung eroplano dito. Kaya lang, hindi naglabas agad ng aksyon ang Supreme Court hanggang sa nahatid na nga si Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, final namin, kaya na nga ng sabi mo, diba, yung napakatagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Yes, narinig nyo na yung kasabihan na justice delayed is justice denied. Napakatotoo niyan, lalo na sa petition for habeas corpus. Kasi ang habeas corpus, dapat madali ang remedy yan, madali ang kaso para mabalik yung taong dinakip ng sino man. Kasi pinapahalaga ng konstitusyon natin at ng batas natin ang kalayaan ng bawat Pilipino at lahat ng bawat tao. Kaya kapag nag-file ka ng habeas corpus, ang expectation niyan, mabilisan. In fact, ang policy nga ng Supreme Court is kahit na mukhang walang merito yung petition on its face, mag-issue na agad ng writ of habeas corpus para i-produce yung taong hinahanap sa korte para maaral na ng korte kung legal nga ba ang pagkadakip o pagkakulong sa tao na yon. Pero sabi mo nga, March 12 pa na-file, lagpas 8 buwan na po, wala pang aksyon yung Supreme Court. Kaya nag-file na tayo ngayon ng urgent motion. Kasi din, Pat, marami nang nangyari since March 12 na nakakabahala na dapat na hindi sana nangyari kung umaksyon yung Supreme Court. So, number one, lumubha na yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC. Kung nabalitaan nyo, nag-file yung si Attorney Kaufman sa ICC ng request for indefinite adjournment of proceedings kasi lumubha na yung kondisyon niya, yung cognition niya, hindi na siya makaalala, hindi na niya ma-place yung time and place, nahihirapan na siyang alalahanin. Yung mga yon. So, hindi na siya fit to stand trial. So, ang sabi natin sa urgent motion, naku, kung umaksyon lang kayo noon, sana hindi nangyari ito. Pero, meron pa tayong pagkakataon ngayon na umaksyon ng Supreme Court, pauwiin nyo para magamot siya ng mga doktor niyang tumitingin sa kanya for so many years dito sa Pilipinas. O kaya naman, para hindi natin ma-experience yung national embarrassment na yung Pangulo nating minahal mamamatay sa foreign custody. Diba? Tapos, pangalawang nangyari na hindi inaasahan, yung mga tao na responsable sa pagkatakip niya at sa paglipat sa kanya sa ICC, ginantimpalaan ng mga posisyon sa gobyerno, si Ombudsman Remulla, si naging PNP chief si General Torre, si Marcos Lacanilao na naghatid sa kanya mismo sa ICC, naging LTO chief na ngayon. So, dahil hindi rin-resolve ng Supreme Court, imbis na parusahan tong mga to, nagantimpalaan pa ng importanteng posisyon sa gobyerno. Tapos yung pangatlo, kaya din kami nag-file kasi sabi ng DOJ, meron silang opsyong ulitin ito para naman kay Senator Bato. So, dapat talaga umaksyon na yung Supreme Court, dapat i-resolve na nila yung legal issue.